Naisip mo na ba kung bakit ang pakiramdam ng iyong buhay ay isang palaging labanan? Bakit ang bawat hakbang na gagawin mo patungo sa Diyos ay tila nag-trigger ng paglaban, mga pag-aalsa, at kahit na pagtanggi? Ipaalam sa akin ang isang bagay, hindi ito nagkataon. Kung nahaharap ka sa matinding espiritual na pag-atake, pakiramdam na naka-disconnect mula sa mundong ito, o napansin ang hindi maipaliwanag na pabor sa iyong buhay dahil ito ay mapanganib na pinahiran ng Diyos. At hayaan akong maging malinaw, kapag inilalagay ng Diyos ang kanyang kamay sa isang tao, sila ay naging isang target. Hindi nasasayang ng kaaway ang kanyang oras sa mga natutulog sa espiritual. Sinusundan niya ang mga napili, ang nagdadala ng isang banal na layunin. Kung naramdaman mo na ang iyong buhay ay naatake, kailangan mong marinig ito. Binabalaan tayo ng Biblia na ang mga tinawag ng Diyos ay haharapin ang oposisyon, ngunit tinitiyak din nito sa atin na ang kanyang pagpapahid ay may supernatural na kapangyarihan. Hindi ito tungkol sa relihiyon. Ito ay tungkol sa pagkilala sa mga palatandaan na pinaghiwalay ka ng Diyos. Dahil kung hindi mo maintindihan kung ano ang nangyayari sa iyong buhay, baka magkamali ka ng paghahanda ng banal na paghahanda para sa parusa. Iyon mismo ang nais ng kaaway, upang gawin kang pagdududa sa iyong pagtawag, upang makaramdam ka ng pag-iisa, upang isipin mong hindi ka napili. Ngunit ang totoo, minarkahan ka para sa isang bagay na mas malaki, at sa sandaling makilala mo ang mga palatandaang ito, ang lahat ay magkakaroon ng kahulugan. Sa video na ito, ibubunyag namin ang 5 hindi maikakaila na mga palatandaan na nagdadala ka ng isang mapanganib na pagpapahid. Ang mga palatandaan na nagpapaliwanag kung bakit nahaharap ka sa labis na pagtutol, kung bakit naiiba ang pakiramdam mo sa lahat, kung bakit nakikita mo ang mga bagay na hindi, at kung bakit bukas ang mga oportunidad para sa iyo nang walang paliwanag. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, hindi mo natatanungin kung bakit naging matindi ang iyong buhay. Mauunawaan mo na inihahanda ka ng Diyos para sa isang bagay na makapangyarihan. Ngunit kailangan kong manatili ka sa akin hanggang sa pinakadulo, dahil ang mga paghahayag na ito ay maaaring magbago sa paraang nakikita mo ang lahat. At kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang pagtawag sa iyong buhay, nais kong gumawa ka ng 2 bagay ngayon. Pindutin ang tulad ng pindutan at mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang anumang nilalaman na nagpapalakas sa iyong pananampalataya, at sabihin mo sa akin ang mga komento. Naramdaman mo ba na iba ka tulad ng hindi ka kabilang? Malalim tayo sa mga espiritual na katotohanan na ito. Kapag ang isang tao ay nagdadala ng isang banal na pagpapahid, ang pagsalungat ay hindi maiiwasan. Ang kaaway ay hindi nag-aksaya ng oras sa pag-atake sa mga taong espiritual na pasibo. Target niya ang mga taong nagbabanta sa kanyang kaharian. Ang Biblia ay napuno ng mga kwento ng mga napiling Diyos na nahaharap sa matinding laban. Tumingin sa trabaho ang kanyang katapatan sa Diyos ay nag-trigger ng walang tigil na pag-atake mula kay Satanas. Job 1:8-12. Nagbabala mismo si Jesus na ang mga sumusunod sa kanya ay inuusig. Juan 15:20. Kung naramdaman mo ang bawat hakbang na pasulong sa iyong pananampalataya ay may pagtutol, kunin ito bilang kumpirmasyon. Ikaw ay minarkahan ng Diyos. Kung mas lumalaki ka sa espiritual, mas maraming susubukan ng kaaway na panghinaan ng loob, makagambala, o sirain ka. Ngunit narito ang katotohanan, walang sandata na nabuo laban sa iyo ay umunlad. Isaiah 54:17. Ang labanan ay maaaring mabangis, ngunit ang tagumpay ay kabilang sa mga nananatiling matatag kay Kristo. Ang mga espiritual na pag-atake ay hindi palaging nagmumula sa mga halatang paraan. Minsan lumilitaw ang mga ito bilang labis na pag-aalinlangan, takot, o kahit na hindi inaasahang kaguluhan sa iyong buhay. Napansin mo ba na kapag nagpasya kang lumapit sa Diyos, ang mga bagay ay biglang nagsimulang magkahiwalay? Ang iyong mga relasyon ay naging pilit, lumilitaw ang mga pakikibaka sa pananalapi, at ang mga tukso ay tila mas malakas kaysa dati. Hindi ito nagkataon. Digmaan ito. Ang diskarte ng kaaway ay upang iling ang iyong pananampalataya, upang tanungin ka ng iyong tungkulin. Ngunit ang banal na kasulatan ay nagpapaalala sa atin na ang mga pagsubok ay pinino tayo, na ginagawang mas malakas kami. 1 Pedro 1:6-7. Sa susunod na harapin mo ang paglaban, huwag mo itong makita bilang isang palatandaan na ikaw ay nasa maling landas. Tingnan ito bilang patunay na ikaw mismo ang nais ng Diyos. Ang mga pinahiran ng Diyos ay hindi lumalakad ng isang madaling kalsada, ngunit naglalakad sila ng isang kalsada na humahantong sa walang hanggang gantimpala. Ang isa pang pangunahing tanda ng espiritual na pagsalungat ay ang paghihiwalay. Marami sa mga mapanganib na pinahiran ng Diyos ang nakakaramdam ng kanilang sarili na nag-iisa, hindi maunawaan,
o kahit na tinanggihan ng mga nasa paligid nila. Isaalang-alang si Joseph ang kanyang sariling mga kapatid na ipinagkanulo sa kanya na nagbebenta sa kanya sa pagkaalipin dahil sa banal na pagtawag sa kanyang buhay. Genesis 37:18-28. Kapag nagdadala ka ng isang bagay na makapangyarihan mula sa Diyos, hindi lahat ay ipagdiriwang ka. Sa katunayan, ang ilan ay hahamakin ka para dito. Ang kalungkutan na ito ay hindi parusa, paghahanda nito. Ang Diyos ay madalas na naghihiwalay sa kanyang mga napiling mga ito upang palalimin ang kanilang pag-asa sa kanya. Ang panahon ng ilang ay hindi inilaan upang masira ka. Ito ay nangangahulugang itayo ka. Kung nalaman mong naghiwalay ang iyong sarili, alamin ito. Si Jesus mismo ang nakaranas ng pareho. Siya ay kinamumuhian, tinanggihan, at naiwan sa kanyang pinakamahirap na oras. Isaias 53:3. Ngunit tulad ng Diyos ay hindi siya pinabayaan. Hindi kaniya kailanman tatalikuran. Ang isa sa mga pinakamalaking kasinungalingan na sinasabi ng kaaway sa mga nasa ilalim ng espiritual na pag-atake ay ang mga ito ay walang kapangyarihan. Ngunit huwag kang magkamali. Kapag pinahiran ka, nagdadala ka ng autoridad sa pangalan ni Jesus. Ang kaaway ay nanginginig sa piling ng mga naglalakad sa pananampalataya. Ipinapahayag ni Lucas 10:19 na ibinigay ng Diyos ang kanyang bayan sa lahat ng mga gawa ng kaaway. Nangangahulugan ito na kahit gaano kalubha ang labanan, ang tagumpay ay ginagarantiyahan na. Ngunit ang digmaang espiritual ay nangangailangan ng mga espiritual na sandata, tagagawa, pag-aayuno, at walang tigil na tiwala sa Diyos. Ipinapaalala sa atin ni Pablo na ilagay ang buong sandata ng Diyos upang makatayo tayo laban sa mga scheme ng Diablo, mga taga-Efeso 6:11. Ang tanong ay hindi kung darating ang mga pag-atake, ang tanong ay kung lalaban ka muli sa kapangyarihang ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang mga pinahiran ng Diyos ay hindi biktima. Ang mga ito ay mandirigma sa kanyang kaharian. Kung nahaharap ka sa matinding pagsalungat, oras na upang ilipat ang iyong pananaw. Sa halip na tanungin, bakit ito nangyayari sa akin? Simulang magtanong, ano ang inihahanda sa akin ng Diyos? Ang bawat mahusay na pagtawag ay may magagandang hamon. Ang kaaway ay hindi nakikipaglaban sa mga hindi gaanong mahalaga. Nakikipaglaban siya laban sa mga mapanganib sa kanyang kaharian. Nangangahulugan ito na ikaw ay isang banta. At kung ikaw ay isang banta, nangangahulugan ito na napili ka para sa isang bagay na mas malaki, manatiling matatag, manatiling tapat, at pinakamahalaga, manatiling malapit kay Jesus. Ang labanan na iyong naroroon ay patunay na ang iyong pagpapahid ay totoo. Mayroong isang punto sa bawat paglalakbay ng mananampalataya kapag napagtanto nila na hindi sila magkasya. Ang mas malalim na paglalakad kasama ng Diyos, mas nakakakonekta ang nararamdaman nila mula sa mundo. Hindi ito sinasadya. Espiritual ito. Nilinaw mismo ni Jesus, hindi ka kabilang sa mundo ngunit pinili kita sa labas ng mundo. Juan 15:19. Ang mga pinahiran ng Diyos ay madalas na nakikibaka sa isang pakiramdam na hindi pag-aari, hindi dahil may mali sa kanila, ngunit dahil may tama. Ang kanilang espiritu ay hindi na nakahanay sa mga paraan ng mundo. Kung mas hinahanap nila ang Diyos, mas maraming mundo ang tila banyaga. Ito ay tulad ng pamumuhay sa isang lugar na hindi na pakiramdam tulad ng bahay. At yun mismo ang punto. Dahil para sa mga pinili ng Diyos, ang mundong ito ay wala sa bahay. Sinasabi sa atin ng Biblia na tayo ay citizens of heaven, Filipos 3:20. At iyon ang dahilan kung bakit pansamantala ang lahat dito. Ang pakiramdam ng paghihiwalay na ito ay madalas na nagdudulot ng kalungkutan. Hindi lamang ito tungkol sa pakiramdam ng kakaiba, tungkol sa napagtanto na ang mga bagay na ginamit upang masiyahan ay hindi na nagagawa. Ang mga pag-uusap na minsan ay normal na ngayon ay nakakaramdam ng mababaw. Ang libangan na dating kasiya, siya ngayon ay walang laman. Kahit na ang mga relasyon ay maaaring lumipat, dahil ang mga taong dating lumakad ng malapit sa iyo ay maaaring hindi maunawaan ang iyong espiritual na pagbabagong anyo. Ngunit ang paghihiwalay na ito ay hindi parusa, paghahandaan ito. Si Abraham ay tinawag na iwanan ng lahat at lumakad sa hindi alam, nagtitiwala lamang sa pangako ng Diyos. Genesis 12:1. Gayon din, ang mga pinahiran ay madalas na tinawag sa mga panahon ng pag-iisa upang ang kanilang pag-asa ay mailagay ng ganap sa Diyos. Kung sa tingin mo ay hindi ka kabilang, ito ay dahil hindi ka kailanman sinadya. Nakatakda ka para sa isang bagay na mas mataas. Ang mundo ay hindi kailanman ganap na yakapin ang mga nagdadala ng pagpapahid ng Diyos. Sa katunayan, tatanggihan ito. Nagbabala si Jesus na kung inuusig nila ako, inuusig ka rin nila. Juan 15:20. Ang lipunan ay niluluwalhati kung ano ang pansamantala, pamilya, tagumpay, kasiyahan,
habang ang mga pinili ng Diyos ay iginuhit sa kung ano ang walang hanggan. Ang pagkakaiba na ito ay lumilikha ng alitan. Ang paraan ng pag-iisip mo, ang paraan ng pagsasalita mo, ang paraan ng iyong pamumuhay, nakatayo ito. At habang maaaring hindi komportable ito sa mga oras, talagang kumpirmasyon na naglalakad ka sa iyong banal na pagtawag. Si Joseph ay hindi kabilang sa kanyang mga kapatid sapagkat siya ay nakahiwalay para sa kadakilaan. Genesis 37:5-38. Hindi pinaghalo ni Daniel sa Babylonia dahil ang kanyang katapatan ay sa Diyos, hindi sa kultura. Daniel 8. Malinaw ang pattern. Ang mga pinili ni God ay laging wala sa lugar sa isang mundo na hindi siya kilala. Ngunit narito ang mabuting balita. Ang pakiramdam na hindi pag-aari ay patunay na ikaw ay gising sa espiritual. Nangangahulugan ito na ang iyong puso ay sensitibo sa pagkakaroon ng Diyos. Sa halip na makita ito bilang isang pasanin, yakapin ito bilang isang pagpapala. Ang mundong ito ay pansamantala, ngunit ang kaharian ng Diyos ay walang hanggan. Ang mga nakakaramdam ng pagkakakonekta mula sa mundo ay talagang mas konektado sa langit. Nanalangin si Jesus, hindi sila sa mundo, kahit na hindi ako ito. Juan 17:16. Kung si Jesus mismo ay hindi kabilang dito, kung gayon bakit dapat ang kanyang mga tagasunod? Ang layunin ay hindi kailanman magkasya. Ito ay palaging ihiwalay. Sa halip na subukang maghanap ng ginhawa sa mundo, maghanap ng kaginhawaan sa layunin ng Diyos para sa iyo. Ikaw mismo kung saan ka sinadya. Kaya kung naramdaman mo na tulad ng isang tagalabas, kung naisip mo kung bakit hindi ka nauugnay sa mundo tulad ng dati, sumasama sa iyo, ay minarkahan ka ng Diyos. Hindi ka kailanman sinadya upang umayon. Sinadya mong magbago. Ang bawat dakilang lalaki at babae ng pananampalataya ay nadama ang parehong pag-igting. Ngunit ang kakulangan sa ginhawa ng hindi pag-aari ay wala kumpara sa kaluwalhatian na darating. Ang Roma 8:18 ay nagpapaalala sa amin na ang aming kasalukuyang pagdurusa ay hindi nagkakahalaga ng paghahambing sa kaluwalhatian na ihayag sa amin. Hawakan ang pangakong iyon. Ang katotohanan na sa tingin mo ay iba't ibang paraan na napili ka at ang mga napili ay nakalaan para sa isang bagay na mas malaki. Ang isa sa mga malinaw na palatandaan na ang isang tao ay pinahiran ng Diyos ay isang pagtaas ng kamalayan ng mga espiritual na katotohanan. Ang mas maraming tao ay lumalakad kasama ang Diyos, mas ang kanilang espiritual na pag-unawa ay tumataas. Hindi ito tungkol sa karunungan o intuisyon ng tao. Ito ay isang supernatural na kakayahan na ibinigay ng banal na espiritu. Sinasabi ng Biblia, ang likas na tao ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng espiritu ng Diyos sapagkat sila ay kamangmangan sa Kanya. Hindi rin niya malalaman ang mga ito sapagkat nakikilala sila sa espiritual. Iro mga taga-Korinto 2:14. Kapag ang isang tao ay pinahiran ng espiritual, nagsisimula silang makita na lampas sa ibabaw. Ang mga sitwasyon, pag-uusap at kahit na ang hangarin ng mga tao ay nagiging mas malinaw. Kinikilala nila kung ang isang bagay ay naiimpluwensyahan ng Diyos at kapag naiimpluwensyahan ito ng kaaway, hindi ito paranoia, espiritual na kamalayan. Ang mas malapit na isang tao ay lumalaki kay Kristo, mas mahirap itong linlangin ng mga ilusyon ng mundo. Ang pag-unawa na ito ay hindi limitado sa pag-alis ng mga espiritual na pag-atake. Nakakatulong din ito sa paggawa ng matalinong pagpapasya. Maraming mga tao ang nagpupumilit sa pag-alam ng kalooban ng Diyos, ngunit ang mga espiritual na nasa tono ay nagsisimulang makaramdam ng banal na direksyon. Ang Kawikaan 3:6 ay nagpapaalala sa amin, magtiwala sa Panginoon ng buong puso at sumandal hindi sa iyong sariling pag-unawa. Sa lahat ng iyong mga paraan isumite sa Kanya, at gagawin niya ng diretso ang iyong mga landas. Ang pag-unawa ay nagpapahintulot sa isang tao na kilalanin kung ang isang pagkakataon ay mula sa Diyos o simpleng kaguluhan. Naranasan mo na ba ang isang sandali kung ang isang bagay ay tila maganda, ngunit malalim sa loob? Nakaramdam ka ng hindi mapakali? Iyon ang espiritual na pag-unawa sa trabaho. Ang pinahiran ng Diyos ay huwag lamang sundin ang lohika, sinusunod nila ang patnubay ng espiritu. Iyon ang dahilan kung bakit madalas nilang maiiwasan ang mga pitfalls na ang iba ay dumiretso. Ang isang pangunahing aspeto ng pag-unawa ay ang kakayahang makilala ang panlilinlang. Nagbabala ng Biblia na sa mga huling araw, ang panlilinlang ay tataas, maging sa mga mananampalataya. Mateo 1:20. Ang mga tunay na pinahiran ay hindi madaling mapalitan ng mga maling turo, walang laman na pangako o mga taktika ng manipulative. Nakikita nila ang lampas sa mga salita
at tinitingnan ang espiritu sa likuran nila. Ipinakita ito ni Jesus nang makatagpo siya ng mga pinuno ng relihiyon na lumitaw na matuwid ngunit puno ng pagkukunwari. Hindi siya hinuhusgahan sa pamamagitan ng mga pagpapakita na kilala niya ang puso. Mateo 29:30-28. Ang parehong kakayahang ito ay ibinibigay sa mga taong lumalakad ng malapit sa Diyos. Bumuo sila ng isang malalim na kahulugan ng kung ano ang nakahanay sa banal na kasulatan at kung ano ang hindi. Kapag ang iba ay nalilito, mayroon silang kaliwanagan. Kapag ang iba ay naligaw, nanatiling matatag sila sa katotohanan. Ang pag-unawa ay umaabot din sa mga relasyon. Ang mga pinahiran ng Diyos ay madalas na nahanap na ang kanilang kakayahang basahin ang mga tunay na hangarin ng mga tao. Naranasan mo na bang magkaroon ng isang bagay ay hindi tama tungkol sa isang tao kahit na bago nila ipinakita ang kanilang mga tunay na kulay? Hindi lamang iyon intuisyon, espiritual na pang-unawa ito. Sinasabi ng Biblia, sa pamamagitan ng kanilang mga prutas ay makikilala mo sila. Mateo 7:16. Ang mga tao ay maaaring magpanggap ng ilang sandali, ngunit ang kanilang tunay na kalikasan ay palaging nagpapakita ng sarili. Ang mga individual na nakikilala sa espiritual ay hindi hinuhusgahan sa pamamagitan ng mga pagpapakita. Sinusubaybayan nila ang mga pattern. Kinikilala nila kung ang isang tao ay tunay na naghahanap ng Diyos. At kapag ang isang tao ay may suot na maskara, hindi ito nangangahulugan na sila ay nagiging kahina. Hinala sa lahat, nangangahulugan ito na pinamunuan sila ng karunungan kaysa sa emosyon. Namuhunan sila sa mga relasyon na nagpapatibay sa kanilang pananampalataya at lumayo sa kanilang sarili mula sa mga impluensya na humihila sa kanila sa Diyos. Kung napansin mo ang pagtaas ng iyong pag-unawa, maunawaan na hindi ito sinasadya dahil ito ay sinanay para sa mas malaking bagay. Ang higit na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ng kanyang karunungan, mas maraming responsibilidad na kailangan mong gamitin ito ng tama. Ang pag-unawa ay hindi inilaan upang gawing pagmamalaki ang isang tao. Ito ay nangangahulugang panatilihin silang nakahanay sa espiritual. Ito ay isang regalo na dapat alagaan sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng salita, at manatiling sensitibo sa tinig ng banal na espiritu. Sinasabi sa atin ng James 1:5 na kung kulang tayo ng karunungan, dapat nating tanungin ang Diyos na nagbibigay ng mapagbigay. Ang mga pinahiran ay dapat na patuloy na maghanap ng kanyang patnubay. Alam na ang tunay na pag-unawa ay nagmula sa kanya lamang. Ang mas malapit na manatili ka sa Diyos, mas malinaw ang iyong pangitain. Ang isa sa mga pinakamalakas na tagapagpahiwatig ng isang banal na pagpapahid ay isang hindi matitinag na pasanin para sa mga kaluluwa. Ang mga tinawag ng Diyos ay hindi lamang nakikita ang mga tao, nakikita nila ang mga walang hanggang kaluluwang nangangailangan ng kaligtasan. Ito ay isang apoy sa loob nila. Isang bigat na dala nila na hindi hayaang manatiling walang malasakit. Hindi ito pakikiramay ng tao. Ito ay isang supernatural na pakikiramay na sumasalamin sa puso ni Jesus. Sinasabi sa atin ng Biblia na nang makita ni Jesus ang mga tao, siya ay inilipat na may pakikiramay sa kanila, sapagkat sila ay ginigipit at walang magawa, tulad ng mga tupa na walang pastol. Mateo 9:36. Ang ganitong uri ng pagkahabag ay hindi paminsan. Minsan, nagiging isang pamumuhay. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang mga tao ay nakakaramdam ng labis na pagdadalamhati kapag nakikita nila ang iba na nawala sa kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila maaaring tumahimik habang ang mga tao sa kanilang paligid ay nakatira ng wala si Kristo. Ang pagpapahid ay hindi lamang nagbibigay lakas, pasanin ito, at ang mga nagdadala ng pasanin na ito ay hindi maaaring baliwalain ito. Ang pakikiramay na ito ay madalas na may labis na pagkadalian. Ang espiritual na pinahiran ay hindi nakikita ang ebanghelismo bilang isang pagpipilian. Nakikita nila ito bilang isang pangangailangan. May kamalayan na ang oras ay maikli at ang kawalang hanggan ay totoo. Ipinahayag ni Pablo ang kagyat na ito nang sinabi niya, "Aba mo sa akin kung hindi ko ipinangangaral ang ebanghelyo." Word mga taga-Korinto 9:16, hindi siya nangangaral para sa pagkilala, hinimok siya ng isang banal na responsibilidad. Ang mga minarkahan ng Diyos ay nakakaranas ng parehong kagyat na ito. Nararamdaman nila ito sa mga pag-uusap, sa mga pakikipag-ugnay, kahit na sa mga ordinaryong sandali. Ang isang simpleng engkwentro sa isang estranghero ay maaring maging isang pagkakataon upang maibahagi ang pag-ibig ni Kristo. Hindi sila komportable na nanonood ng mga tao na lumalakad patungo sa pagkawasak ng walang babala sa kanila. Ito ay hindi lamang isang pagtawag.
Ito ay isang banal na pagpilit na hindi hahayaan silang manahimik. Gayunpaman ang pasanin na ito ay hindi laging madaling dalhin. Ito ay madalas na may heartbreak. Ang nakakakita ng mga tao na tinanggihan ng Diyos, na alam ang mga kahihinatnan, ay isa sa mga pinakamahirap na bagay na tinitiis ng isang pinahiran na tao. Si Jesus mismo ay umiyak sa Jerusalem na umiiyak. Gaano kadalas kong nais na tipunin ang iyong mga anak habang tinitipon ng isang hen ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ngunit hindi ka handa. Lucas 13:34. Ang sakit na ito ay totoo. Ito ang bigat ng pamamagitan. Marami sa mga pinahiran ang nakakakita ng kanilang sarili sa malalim. Hindi maipaliwanag na kalungkutan. Hindi dahil sa mga personal na pakikibaka, ngunit dahil sa espiritual na estado ng iba. Gumugol sila ng gabi sa pagdarasal para sa mga nawalang kaluluwa. Sumisigaw sila para sa mga taong hindi alam na kailangan nila ng kaligtasan. Hindi ito kahinaan, espiritual na kapanahunan. Ang mas malalim na paglalakad kasama ng Diyos, mas malalim ang kanilang pag-aalala sa mga kaluluwa sa kanilang paligid. Ngunit ang pasanin na ito ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam, tungkol ito sa pagkilos. Ang tunay na pagkahabag ay gumagalaw sa mga tao. Hindi lamang nalulungkot si Jesus sa nawala, may ginawa siya tungkol dito. Gumaling siya, nagturo siya, nagsakripisyo siya. Gayon din ang mga pinahiran ng Diyos ay hinihimok upang kumilos. Hindi lang sila nagdarasal para sa mga tao. Umabot sila. Hindi lamang sila umaasa para sa muling pagkabuhay. Nagtatrabaho sila para dito. Ang kanilang pakikiramay ay nagtutulak sa kanila sa hindi komportable na mga lugar. Nagsasalita man ito sa isang kaibigan, tumutulong sa isang estranghero, o pagpunta sa pinakamadilim na bahagi ng lipunan upang magdala ng ilaw. Ang James 2:17 ay nagpapaalala sa atin, ang pananampalataya mismo, kung hindi ito sinamahan ng aksyon, patay na. Ang mga nagdadala ng pasanin ng mga kaluluwa ay nauunawaan na ang pag-ibig ay dapat ipakita, hindi lamang naramdaman. Pinipilit sila ng kanilang pagpapahid na gawin ang anumang kinakailangan upang dalhin ang mga tao kay Kristo. Kung naramdaman mo ang malalim, hindi matitinag na pag-aalala para sa espiritual na buhay ng iba, ito ay dahil inilagay ng Diyos ang kanyang puso sa loob mo. Ang pasanin na ito ay hindi inilaan upang durugin ka, ito ay nangangahulugang itaboy ka. Ito ay isang palatandaan na tinawag ka upang mamagitan, mangangaral, mamuno. Maaaring hindi maunawaan ng mundo kung bakit labis kang nagmamalasakit, ngunit ang langit ay, ikaw ay bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Patuloy na manalangin, patuloy na maabot, at patuloy na mapagmahal dahil ang bawat kaluluwa ay mahalaga. At ang mga nagdadala ng pasanin na ito ay hindi lamang mga manonood. Sila ay mga mandirigma sa kaharian ng Diyos. Ang isa sa hindi may kakaila na mga palatandaan ng isang mapanganib na pagpapahid ay ang pagkakaroon ng banal na pabor. Ang mga tunay na tinawag ng Diyos ay madalas na nakakahanap ng kanilang sarili na naglalakad sa mga pintuan na hindi nila kailanman kumatok, tumatanggap ng mga pagkakataon na hindi nila hinahangad, at inilalagay sa mga posisyon na hindi nila naisip. Ang pabor na ito ay hindi kinita, ibinigay ito. Ang Biblia ay nagpapaalala sa amin, sapagkat pagpalain mo ang matuwid o Panginoon, sinasaklaw mo siya ng pabor tulad ng isang kalasag. Awit 5:12. Kapag ang kamay ng Diyos ay nasa isang tao, walang puwersa sa mundo ang maaaring ihinto ang kanyang mga pagpapala. Maaaring subukan ng mga tao na hadlangan, maantala, o sabotahe kung ano ang ginagawa ng Diyos, ngunit walang maaaring tumayo laban sa kanyang banal na plano. Tingnan lamang si Joseph na tinanggal ng kanyang sariling mga kapatid, na itinapon sa bilangguan ng hindi makatarungan, ngunit sa huli ay nakataas sa isang posisyon ng kapangyarihan sa Egypt. Genesis 41:39-41. Kapag ang isang tao ay pinahiran, walang pangyayari, walang kaaway, at walang sistema na maaaring ihinto kung ano ang inorden ng Diyos. Ang banal na pabor ay nagpapakita sa mga paraan na hindi maipaliwanag ng lohika ng tao. Naisip mo ba kung bakit ang ilang mga tao ay nakakakuha ng mga pagkakataon na higit sa kanilang mga kwalifikasyon? Hindi ito swerte, kamay ng Diyos. Ang pabor ay kapag dumating ang mga promo ng walang pagmamanipula, kailan magbubukas ang mga pintuan ng walang lakas, at kapag ang impluwensya ay tumataas ng hindi nagsusumikap. Naranasan ito ni Daniel nang siya ay napili na maglingkod sa hukuman ng hari, hindi dahil sa mga koneksyon sa politika, ngunit dahil binigyan sila ng Diyos ng kaalaman at kasanayan sa lahat ng pag-aaral at karunungan. Daniel 1:17. Ang pagpapahid ay nakakaakit ng pabor. Ito ay nagiging sanhi ng mga tamang tao na mapansin ang tamang mga pagkakataon na lumitaw,
at ang tamang mga mapagkukunan na lilitaw. Ang mga napili ay hindi kailangang habulin ang mga pagkakataon. Hinahabol sila ng mga opportunities. At kapag ang isang bagay ay tunay na mula sa Diyos, walang makakakuha ng kredito para dito. Gayunpaman, ang banal na pabor ay hindi lamang tungkol sa mga personal na pagpapala. Ito ay tungkol sa pagtupad ng layunin ng Diyos. Ang mga pinahiran ay dapat maunawaan na ang kanilang pabor ay hindi para sa makasariling pakinabang, ngunit para sa epekto ng kaharian. Si Esther ay inilagay sa palasyo, hindi para sa ginhawa, ngunit upang mailigtas ang kanyang mga tao. Esther 1:14. Si David ay binigyan ng trono, hindi para sa personal na kaluwalhatian, ngunit upang maitaguyod ang pamamahala ng Diyos. Kapag pinataas ng Diyos ang isang tao, laging may isipan ang isang misyon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga nagdadala ng banal na pabor ay dapat manatiling mapagpakumbaba. Ang mga pagpapala na darating ay hindi isang gantimpala, responsibilidad nila. Posisyon ng mga tao na maglingkod, mamuno, at maimpluwensyahan ang iba sa kaluwalhatian ng Diyos. Kapag nauunawaan ito ng mga pinahiran na individual, tumitigil sila sa pagtatanong, bakit ako pinagpala? At simulang tanungin, paano ko magagamit ang pagpapala na ito para sa layunin ng Diyos? Ang isa sa mga pinakadakilang pagsubok ng banal na pabor ay ang katiwala. Maraming tao ang nagdarasal para sa mga pagpapala, ngunit hindi lahat ay handa na hawakan ang mga ito. Iyon ang dahilan kung bakit pinapayagan ng Diyos ang ilang mga pagkakataon na unti-unting darating. Inihahanda niya ang kanyang bayan para sa mas malaking responsibilidad. Ang Lucas 16:10 ay nagpapaalala sa amin, ang sino mang maaring mapagkakatiwalaan ng napakaliit ay maaari ring mapagkakatiwalaan ng marami. Ang mga pinahiran ng Diyos ay dapat patunayan ang tapat sa mga maliliit na bagay bago ipagkatiwala sa mga mas malaki. Kapag ang pabor ay nagsisimula upang lumitaw, ang pantas ay hindi komportable, naghahanda sila ng higit pa. Ang bawat bukas na pintuan ay isang pagsubok. Gagamitin mo ba ito para sa kaluwalhatian ng Diyos o para sa personal na ambisyon? Ang mga nakakaintindi sa bigat ng banal na pabor ay mananatiling nagpapasalamat, mapagpakumbaba at masunurin, sapagkat alam nila, hindi ibinibigay ang piling. Kung nakakaranas ka ng hindi maipaliwanag na pabor, hindi inaasahang mga pagpapala, banal na koneksyon, pagbubukas ng mga pintuan ng walang pagsisikap, alam na hindi ito random. Ito ay isang palatandaan na pinoposisyon ka ng Diyos para sa isang bagay na mas malaki. Ngunit ang pabor ay may responsibilidad, manatiling mapagpakumbaba, manatiling nakahanay sa kanyang layunin, at gamitin ang bawat pagkakataon para sa kanyang kaluwalhatian. Ang pabor sa iyong buhay ay hindi para sa iyong pakinabang lamang. Ito ay para sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Maglakad ng matalino at huwag kalimutan, kung ano ang ibinibigay ng Diyos walang taong maaaring mag-alis. Ngayon na nakita mo na ang mga palatandaang ito, hilingin ko sa iyo, kilalanin mo ba ang mga ito sa iyong sariling buhay? Nadama mo ba ang bigat ng pagsalungat, ang paghila palayo sa mundo, ang patalas ng iyong pag-unawa, o ang hindi matitinag na pasanin para sa mga kaluluwa? Kung gayon maunawaan, ito, hindi mo iniisip ang mga bagay. Inihiwalay ka ng Diyos at ang mga hamon na kinakaharap mo ay wala doon upang sirain ka. Patunay na may dalang isang makapangyarihan. Gusto kong marinig mula sa iyo. Alin sa mga palatandaang ito ang naranasan mo? Ipaalam sa akin sa mga komento. Dahil maaaring kumpirmahin ang iyong patotoo kung ano ang pinagdadaanan ng ibang tao. Bumuo ng isang pamayanan ng pananampalataya ng magkasama, kung saan itinaas natin ang bawat isa at kilalanin ang gawain ng Diyos sa ating buhay. At bago ka pumunta, tiyaking mag-subscribe sa channel at i-on ang mga abiso upang hindi mo makaligtaan kung ano ang susunod. Ito lamang ang simula, higit pa upang matuklasan. At kung ang video na ito ay nagsalita sa iyo, huwag itago ito sa iyong sarili. Ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ang mensaheng ito ngayon. Ngayon, kung handa ka nang pumunta kahit na mas malalim, click sa susunod na video na lilitaw sa iyong screen. Sa loob nito, ibubunyag namin ang isa pang makapangyarihang katotohanan na magbabago sa paraang nakikita mo ang iyong espiritual na paglalakbay. Hindi mo nais na makaligtaan ito. Manatiling malakas sa pananampalataya at makikita kita sa susunod. God bless.